Good evening mga buddy, no. Gagawan lang natin ng reaction video yung mga comments sa atin sa comment section tungkol sa abono booking. Magbibigay lang tayo ng mga tips kung paano ba malalaman kung scam or hindi yung abono booking na nakuha mo. Disclaimer lang, no, ito is sariling diskarte ko. Hindi ito in general na lahat na ganito ang ginagawa ng mga rider. And yes, mga buddy, yung abono booking is hindi po siya advisable sa mga baguhan talaga. Pero kung gusto mong sumubok, wala namang problema, 'di ba? Pero yung mga kasi simula lang kay Lala Move, like mga ilang weeks pa lang, wag mo na po kayong susubok sa abono booking, no? Mahirap po, sayang yung pera. Hindi po talaga advisable sa inyo na mag-abono. So, suggestion ko sa inyo, manood kayo ng mga vlogs, kung ano nga ba yung diskarte, para at least may hint na kayo kung paano ba malaman kung scam or hindi. Kasi dati, nung baguhan ako, syempre kahit paano, nanonood ako sa mga nai-scam, paano nga ba nangyayari yung scam sa pag-aabono natin sa Lala Move. Actually mga buddy, madali lang naman malaman kung scam or hindi. Sa katulad namin kasing matagal na nag-aabono, booking pa lang alam na namin kung scam or hindi, or kahit kausap pa lang namin mismong sender or drop off or pick up or drop off, alam na agad namin yan. Lalo na yung mga matatagal na talaga nag-aabono, alam na nila yan kung legit or scam pagkausap pa lang nila yung seller or yung buyer at sa booking pa lang. So kung baguhan ka, ito yung mga tips ko sa'yo pag kung gusto mo talagang matutong mag-abono. Kung hindi naman, wala naman sa pilitan, di ba? Ito lang, magbibigay lang ako ng tips na mga ginawa ko nung baguhan ako sa pag-aabono kay Lala Move, sa mga abono booking. Sa mga hindi nakakaalam, no, ang kinukuha ko po kasi na booking kadalasan talaga is may abono. As of now po, meron na po akong 6654 na completed booking, and kalahati po siguro dyan or mas mahigit yung abono booking na nakuha ko. Kaya medyo sanay na po talaga tayo sa mga abono booking, sa mga scam. Medyo na po tayo dyan, familiar na tayo paano ba nangyayari yung scam. So eto na, magbibigay tayo ng tip sa kung paano ba malaman kung scam or legit yung abono booking na nakuha mo. Unang-una, madali lang naman malaman yung scam. Yung mga 7-Eleven, mga matatagal na yan eh. Yung mga payment first sa 7-Eleven. Yun mga dati na yun, matagal na, pero marami pa rin kasing nadadali. Marami pa rin siyang nai-scam. Basta po mga 7-Eleven, scam po yan. Lalo na yung magpapabayad ng bills. Marami na pong na-scam yung mga yan, and hindi po tumitigil yung mga yan hanggat may nai-scam. Ang kadalasan lang naman po nai-scam ng mga yan talaga is mga baguhan. Yung mga 7-Eleven, yung sa Calamba, sa Laguna, 'di ba, kay Boy Headlight, usong-uso 'yan sa Laguna. Yan ang scammer talaga ng Laguna, si Boy Headlight kung tawagin nila. And yung sa may BGC, sa Makati, yung mga pagkain na payment first muna, yung sa may 7-Eleven bago ibaba yung pagkain. And actually marami na nag-vlog niyan eh. Yung payment first na pagkain sa BGC. Pamilyar na pamilyar po dyan. Natatanda ko nag-vlog niyan si Julio Pabian sa 4 Wheels pa. And yun, yung mga ganon mga buddy, sigurado scam yun. Basta payment first, wag po kayo papayag ng payment first. Kailangan hawak nyo po yung item or yung pagkain bago po talaga kayo magbayad. Ito naman yung mga tip ko pa, ng mga ginagawa ko nung baguhan pa lang ako sa pag-aabono, no. 'Di ba, syempre may nakuha akong booking. Hindi ko naman alam kung scam or legit kasi nga baguhan pa ako. So ang ginagawa ko dati mga buddy, pag nandun ako sa pick up, ang tawag dito, ang ginagawa ko, pag hawak ko na yung item, sinesearch ko muna sa Google kung magkano talaga yung halaga nung item. Yun kasi yung panangga ko dati, kasi nga baguhan pa ako, hindi ko pa alam yung pasikot-sikot. Ang ginagawa ko, sinesearch ko muna sa Google yung halaga ng item, para once na kung sakaling may scam ako, may ibenta ko ba sa ganong halaga. 'Di ba? Medyo risky, pero 'di ba? Sugal nga eh. Siguro yun nga sinasabi ng iba, sugal yung pag-aabono. Pero kon ko sa inyo mga buddy,
Nandyan talaga yung kita sa pag-aabono at saka sa malalakas yung account. Yan lang naman kasi ang asahan mo. Lalo na sa mga malapitan, yung gusto lang malapitan, ayaw mag long ride, suggestion ko talaga, abono. Or kaya kung ayaw nyo mag-abono talaga, palakasin nyo yung account nyo talaga, yung sobrang malakas. Yung as in, na-LTO man kayo, nanilib disorder man, bihirang bihira. Pangalawang tip mga buddy, unang tip natin 'di ba, yung kailangan tawag dito yung same price kung magkano ba talaga yung item, tawag dito kung yun nga para kung sakaling may scam ka, tawag dito mabebenta mo ba sa ganong halaga. Pangalawang tip no mga buddy. 'Di ba? Syempre, bahay nga yung mga kunyari parating ka pa lang sa pick up tapos biglang ando na siya. Kumbaga, tinitingnan kanya sa apps, 'di ba? Tinitingnan kanya sa apps kung asan ka na, tapos biglang sasalubungin ka. 'Yun ang mga mahihirap, no? Kasi ang mangyayari doon, 'di ba, meet up. Ang mangyayari doon, meet up. So, 'yun ang pinakamahirap na sitwasyon. Kasi nga sinalubong ka na sa daan. Hindi kasi usapan niyo, 'di ba, tinawagan mo. Sir, bahay po ba yung pick up or store? Pagka sinabing bahay, tapos pagdating mo dun sa pickup, bigla kang sinalubong, yun ang mahirap, no? Pero may kwan dyan. Pwede nyo namang ipa-cancel kung talagang kwan kayo, nag-aalinlangan. Pwede nyo ipa-cancel. Ako dati may mga na-cancel ako na ganyan, pero bihira. Kahit meet up, minsan pinapalagan ko. Kasi nga, medyo kwan na tayo kumbaga, tawag dito, sanay na tayo sa mga ganyang scam. So, pagka ganon, kuhan ko na lang sa inyo siguro pagka biglang sinalubong kayo, i-cancel nyo na lang para sigurado, no? Para sigurado, or sabihin nyo, sir, hindi pwedeng ganon. Kailangan sa bahay talaga. Sa bahay mo talaga pipick upin. Isa pang ginagawa ko mga buddy sa pag-aabono, yung Viber. Kailangan naka-on yung caller ID. Caller ID mo sa Viber para once na nag-dial ka or naka-receive ka ng call, malalaman mo kung naka-register ba sa Viber yung pangalan nung seller or kaya nung buyer. Mas pagka naka-register sa Viber, malaki na yung chance mo na legit yung booking na abono na nakuha mo. Basta once na may naka-register dyan na isa sa Viber, pick up or drop off, malaki na yung chance mo. Pero kailangan i-sureball mo talaga. Or kaya nakasave man lang yung, kasi mga buddy, merong mga scammer kasi may mga nakatag na yan sa Viber na sinisave nung iba na scammer. So doon pa lang, pag dial mo ng Viber, may mga lumalabas na minsan dyan scammer. So, 'di ba? Doon pa lang malalaman mo na agad kung scam. Ang gagawin mo doon, pag dial mo ng call, wag mo itutuloy yung tawag, i-miss call mo lang. Then may lalabas na ron sa Viber kung may nakaregister ba na pangalan. So, isa yan sa mga ginagawa kong diskarte pag nag-aabono ko, yung sa Viber. Malaking tulong yan mga buddy. Pangalawa, ito yung pinaka-last tip ko. Ito yung pinakamahalaga para sa akin, no? Ito yung pinakamahalaga na diskarte ko sa pag-aabono. Lalo na nung baguhan pa ako, ginagawa ko to madalas. 'Di ba, syempre, nandun ka nga sa pick up or hindi mo pa napuntahan. Syempre, i-confirm mo kay drop off. Syempre, ganoon naman talaga pag abono, 'di ba? Kino-confirm mo kay drop off yung abono booking mo. Ngayon, pag tinawagan mo si drop off, hindi pala, kunwari hindi mo pa natawagan. Ang gagawin mo mga buddy bago mo tawagan si drop off, pag-aralan mo muna yung lugar ng drop off. Pag-aralan mo muna ng saglitan sa Google Map kung ano ba yung pinakamalapit na landmark, ano ba yung katabing street nung street nila, ganon, saan ba yung daan, at least mahin ka na dun sa lugar. Yun yung pinakamahalaga. Alam mo yung mismong lugar. Kahit hindi mo man masyado kabisado, at least may makita ka lang doon ng mga landmark, mga streets, kung saan papasok, 'di ba? Yung mga one way. Yun ang pinakamahalaga. Mabilisan lang naman, di naman kailangan masyadong mapag-aralan mo talaga. So ngayon, pag napag-aralan mo na ng mabilisan, eto ginagawa ko to dati. Pag tawag ko kay drop off for confirmation ng booking, ang ginagawa ko nga, 'di ba, kino-confirm ko, sir, abono po ba tayo ng ganito, 1.5, sa inyo na rin po ba yung shipping? Yan, mga normal naman na yan eh. Pero ito,
Eto yung isa sa mahalaga, ang naitanong mo kay drop off. Sir, saan po ba kayo banda? Ngayon mga buddy, wag mong sasabihin yung address sa booking, 'di ba? May address sa booking 'yon. Wag mong sasabihin sa drop off yung mismong address. Sir, saan po kayo banda? Ngayon mga buddy, 'di ba pinag-aralan mo nga yung mapa kanina bago mo tawagan si drop off? Pag nagsalita man lang siya ng kunyari, itong street na to, sir, dito kami malapit sa street na to. Sir, may tindahan dito. Ganito, ipagtanong mo lang ako, kilala na, ganyan, may mga landmark na siya na binigay. Kasi sasabihin mo nga, sir, hindi ko po kasi kabisado dyan, sir. Saan ba yung pinakadaan yan? Yun. Doon mo pa lang, at pag sinabi ni drop off na dito ka dumaan, or dito may tindahan kang makikita na ganyan, yun, ibig sabihin, di ba, taga ron si drop off. Ibig sabihin, may mapapagtanungan ka kung sakali. Kasi once na hindi niya alam yung lugar niya, mga buddy, doon ka magtaka, bakit hindi niya alam yung lugar? Ibig sabihin, wala kang pagdadalan, di ba, pag hindi alam. Naranasan ko kasi yan dati, matagal na rin panahon. Tinawagan ko si drop off, hindi naman ako na-scam. Ang nangyari, pagtawag ko kay drop off, sabi ko, sir, dito po ba kayo? Hindi ko sinabi yung address. Anong nangyari? Sinabi niya, oh, sir, yung malaking poste. Ako rin, syempre, nakuha na ako na, kumbaga, matagal na nga yun eh. Hindi ko pa kabisado yung mga ganong scam. So, sir, saan po ba kayo banda? Ngayon, sinabi niya, dito sa may Old Sauyo. Kasi nga, Old Sauyo yung street eh, kunwari eh. Yung malaking poste, yung unang poste, yun lang yung sinabi niya. So, nakuha na naman ako na, kumbaga, inabunuhan ko na rin. Yun pala, commission scam. Ayun, hindi naman nakapag-send si drop off, si pick up si seller ng pera, hindi naman. Kasi sinabihan ko nga siya. Hindi naman siya nakapag-send. And yun yung pinakamahalaga, kailangan alam ni drop off yung lugar niya, no? Kailangan alam ni drop off yung lugar niya para at least may mapagtanungan ka. Ito pa mga buddy, last tip ko na siguro to. Siguro, ito yung mga ginagawa ko talaga dati. Pagka nakuha mo nga yung booking, di ba, nandun ka na sa pick up. Tapos, ang nangyayari, parang minamadali ka nung nag-book. Parang tinataranta ka. Yun. Matik yun mga buddy. Scam yun. Lalo na pagka talagang minamadali ka na kailangan. Ganit, parang tinataranta ka kasi nga nag-iisip ka, di ba, kung scam or hindi. Yun. Pag tinaranta ka mga buddy, yung parang minamadali ka, yung para inaalis ka sa iniisip mo, yun, magtaka ka na doon, no? Nangyari kasi yan dati sa akin sa San Juan. Hindi naman ako na-scam. Sa San Juan, mag-aabono ako ng vape. Ngayon, ang nangyari sa akin, syempre, nandun na nga ako sa pickup. Ngayon, condo yun eh, condo. Ngayon, nakakotse sila. Tapos nandun sila sa loob ng parang may convenience store, no? Sa baba ng condo. Ngayon, chinek ko nga yung item. Syempre, chinecheck ko nga sa Google eh. Vape yung item. Ngayon, anong nangyari? Tinaranta niya ako, parang sabi niya, sir, nagmamadali kasi yung ko eh. Tsaka ako eh, nagmamadali yung drop off tsaka pick up eh. Nagmamadali daw eh. Ngayon, paalis na daw. Siya na lang daw magde-deliver. Ngayon, sinabi ko sa kanya, sige sir, kayo na mag-deliver. Ang booking noon is San Juan papunta ng Mandaluyong. Tapos may additional 100, nag-tip ng 100. Tinataranta niya ako. Ngayon, anong nangyari mga buddy, sabi ko, sige sir, kayo na lang po magdala. Ngayon mga buddy, nakita ko, hindi naman pala siya doon. Tinanong ko kasi kanina kung, sir, dyan po ba kayo sa may condo? Ngayon sabi ko, pwede ko po ba itanong sa guard kung taga rito kayo mismo? Hindi na sir. Tapos sabi niya, nagmamadali. Parang tinataranta ako. Tapos chinecheck ko nga yung presyo ng item doon sa Google kung magkano talaga. Yung mga vape. Maliliit lang mga pads. Ngayon, tinataranta niya ako. Tapos biglang, sige sir, ako na magdadala. Kinuha niya ulit sa akin yung item. Tapos biglang sumakay ng kotse. Nakakotse pa sila. Tapos makikita-kita ko dun sa booking mga body canceled. Pagka andar lang ng kotse, biglang cancel. Tapos nag-iba yung pick up. Naging tawag dito, Doña Imelda papunta ng Mandaluyong. Di ba? Bigla nilang iniba yung booking. Bakit inalis nila dun sa San Juan samantalang kaalis pa lang? So, yun lang na mga buddy. Bigla nila ako tinaranta. Hindi naman nakalusot sa akin yung ganon. Kasi nga, sige, wala na akong problema. Ikaw na lang magdala kung tinataranta mo. Kasi, yun nga, yun ang kadalasang mangyayari dyan mga buddy. Tatarantahin kayo nung nag-book. Or kung sino man yung scammer, tatarantahin kayo para ma-out of focus kayo. Yun ang
Kasi lalo na pag may mga tip or nagmamadali kayo, yan, yun, tatarantahin talaga kayo mga buddy. Yun lang na mga buddy. Yun lang yung mga tips ko sa pag-aabono. Sana naman nakatulong dun sa mga gusto na matutong mag-abono. Kasi may mga nagtatanong nga eh. Yung naman sa mga ayaw talagang mag-abono, wala namang problema, hindi naman sa pilitan. No? Ito lang yung ginawa ko lang video na to para nga doon sa mga gustong matuto. So, hindi talaga advisable sa baguhan yung pag-abono. Kailangan mo munang aralin muna yung apps bago ka mag-abono. Ang ginawa ko rin dati, mabababang abono muna hanggang sa tumaas na hanggang sa ngayon, sanay na tayo sa abono. So, yun lang mga buddy, no. Sana nakatulong yung mga tip ko sa pag-aabono. Maraming salamat sa inyo mga buddy.